Alam mo, sa totoo lang, Atty. Guanzon, kaya tinawag kaming Solid North. Solid North, BBM kami, pero Solid North, Duterte rin kami. Yun na. Hindi nyo ba maalala? Noong 2022, kaya nanalo si BBM dahil sa Duterte kasi love namin silang dalawa. Yun. Ang nakakalungkot lang kasi, yung dalawa naming daddy, yung daddy namin at mami namin ay nag-aaway. Bakit mo inaaway BBM si Sara? Ngayon tuloy, napipilitan kaming mamili sa inyo. Pero sa totoo lang, hindi naman kami namimili eh. Alam namin si BBM, hindi mo matatanggal yan sa kulay namin at sa dugo namin. Hindi naman siya kaming tatakbo sentiments ulit. namin. Pero hindi siya tatakbo. Ang tatakbo Tagalite. Tama. Pero hindi ibig sabihin na kapag inaaway niya yung nanay namin, ay magagalit dapat kami sa nanay namin, hindi. Love namin si Sara. Kung ang pinupush niya ay yung pinsan niya na hindi naman Ilocano, na hindi naman maitim, na hindi naman namin kakulay, na wala naman kaming affinity at sentimiento. At hindi rin waray, hindi rin marunong niya magwaray. Hindi rin namin kilala yan eh. Sino ba yan? Sabi nila buhaya eh, pero mas mukhang baboy. Pero hindi yan kilala doon sa norte. Kaya hindi yan iboboto. BBM, nagsasayang ka lang ng oras mo sa pagpropromote sa kanya at paninira sa kanyang potensyal na kalaban. Imbes, ang ginawa mo sana ay yung Pakulong ipinangako mo. Yung pinangako niya before, madam. Kasi di ba hindi maganda ang pamilya niya? Ipakulong. Di ba sabi ni Ombudsman Rimulya, lalabas na sa Mayo, pakukulong niya si Martin Luther King Romualdez sa kasong plunder. Palagay mo, mangyayari ba yan, attorney? Ay, tingnan natin, abangan natin. Pero itong si BBM, sana magbago siya ng puso. Huwag masyadong resentful, bossing, dahil tinulungan kayo ng Duterte para maging presidente ng Pilipinas. Binigyan po kayo ng pagkakataon na i-redeem ang pamilya ninyo. At pinalibing pa si FM. Tama. Exactly. I-redeem ang lahing Filipino kasi nung presidente ang kanyang tatay, yun lamang yung panahon na may pride ang Pilipinas at nung presidente si Digong Duterte. Pero ano ang ginawa niya? Akala natin eh, hindi niya naman nauulitin siguro yung pagnanakaw. Pero tanga naman itong si BBM eh. Inuna pa rin ang pagnanakaw. Well, Sayang yung pagkakataon. Nangyari sa atin yan, may malas. Minalas ang Pilipinas. History Hanggang ngayon. repeats itself. Diba? Oo. Hindi na natapos yung, ano yan, pasakit. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy. Kahit anong grabe. sakit. Inflation ng panahon ni Ferdinand Marcos ay umabot sobra sa 60%. Ngayon, 4.1%, pero walang kita ang mga tao. 3 million walang trabaho at ang gasolina at krudo ay napakataas. Kaya po, magbisikleta na lang daw kayo, sabi ni BBM, magtiis kayo, magbayanihan kayo, mag-carpool kayo. Pero habang kayo dyan sa gobyerno, ang aircon nyo ay naka-on mula 7 o'clock hanggang 7 o'clock ng gabi. Dapat half day lang yung aircon nyo. Alas 12 lang hanggang alas 5. Tingnan nyo kung hindi ba kayo makakasave ng pera dyan. Di ba? Ano pa kaya ang pwedeng gawin ni BBM, Attorney Respicio? At saka itong kainitan na ito, Atty. Guanzon, nasa natural habitat namin yan eh. Kaya hindi kami magpawis at magpaaraw, kaya ang itim-itim naming lahat. Pero more than any economic policy, ang hinihintay namin kay BBM ay yung moral leadership. Sabi nga ng ex ko, yung quality time. Kaya niya ako brinake kasi wala akong quality time sa kanya. Kaya itong mga Ilocano, kahit love namin siya, tulad ng ex ko dati, love niya rin ako, love ko rin siya. Dahil wala siyang quality time sa atin at walang moral leadership and support, gusto na rin namin makipag-break sa kanya. Yun. Pero bossing, sa totoo lang ha, Palagay mo, Ilocos Norte ay solid north pa rin? ay hindi bossing, ay madam, solid north for BBM. Hindi natin may tatanggihan, madam. Kahit ako sa puso ko, kapag tignan mo sa loob niyan, may BBM Pero pa rin pag hindi nakasulat si yan. BBM ang kandidato, walang solid north. Walang solid north para laban kay Sara. Yun ang kailangan nating establish. Walang solid north laban kay Sara. Pero may solid north para sa mga Duterte. Kung iisipin mo ngayon, meron bang kalaban si Sara behind whom ay susuporta ng solid ang Norte? Wala. Dahil hindi namin sila kilalang lahat. Oo nga, no? Kasi nag-BBM Sara kayo dun, eh, no? O, BBM Sara po. At sa katunayan nga po, kaya nanalo si BBM dahil pumunta si Sara sa Isabela noon. Merong panahon na nangampanya sila sa Isabela, hindi pumunta si BBM. Ang pumunta lang si VP Sara. At lahat, daan-daang libo at milyon lumabas sa kanilang bahay at sinalubong si Sara. Ganon siya kapopular doon. Kaya nagtataka kami bakit inaaway ni BBM si Sara. Si Sara ang nagpapanalo sa kanya nung tumakbo nga siyang vice president. Ito hindi kasi si panalo. Martin, eh. Ito, pahamak ito si Martin kay BBM talaga.